Hello mga kamarites, meron naman tayong mini vlog. For today, ganap nga po natin ay maghatid tayo ng 3 estudyante, isang high school at 2 elementary. Kahapon po pala ay hindi ako nakapaghatid ng estudyante kasi nga po yung aking panganay ay magayong kanyang mukha. At sinabi ko na wag muna siyang pumasok at kinabukasan na siya pumasok. Nag-chat din ako sa kanyang teacher na hindi siya papasok kasi nga po ay nahihiya siya ipakita yung kanyang mukha na magat, baka daw tuksoin siya ng kanyang mga classmates. Yung pong lugar namin ay napapaligiran ng kawayan. Tignan nyo naman, halos hindi kita yung pagsikat ng araw. Puro kawayan ang makikita nyo, kaya yung daanan namin ay hindi kalat na makikita nyo kung hindi mga daon ng kawayan. Aalis na rin pala kami at maghahatid na kami. Kasama ko pala yung aking bunso at ang aking asawa, siya yung nagdadrive. Ay Diyos ko, hindi man ako marunong mag-drive at magagalit ang aking mga kasama pag ako ang nag-drive dahil minsan na po ako nag-drive ng kolong-kolong, muntik na po akong mabangga. Tinesting ko nga mag-drive ng kolong-kolong at buti na lang hindi ako dumiretso sa tibag. Nakakatakot talaga, kaya yung aking anak at ang aking asawa ay nagulat nung aking napaandar yung kolong-kolong at muntikan na tayo malaglag sa tibag. Minsan ako nakapag-drive, tinuran ako ng aking mister, kaso nakalimutan ko na kasi mag-drive ngayon kasi po ay napakatagal na po talaga nung tinuruan niya akong mag-drive at hindi na po yun naulit. Bali 5 minutes lang po ang aabutin dito kapag ay gamit may motor o kolong-kolong dito sa aming lugar. Dahil malapit lang naman po yung eskwelahan at sumabay na ako para bumili ng aming ulam. Kahapon pala hindi ako nakabili ng ulam dahil hindi naman ako nagatid ng aming estudyante. At nagpasabay na rin pala si ate magpapalit ng barya. Ay napakaraming barya at napakabigat. Tapos papalit mo, yun lang ay papel na ang kapalit niya. Tignan nyo naman yung daan sa amin, diba? Puro ng kawayan at mga puno ng mangga, puno ng santol yung makikita mo dyan. Hinarangan na kasi meron nga palang may-ari ng mga yan. Private property na po nila yan. Tignan nyo naman yung daan pababa. Dahil nga sabi ng mister ko ay bibili niya ako ng motor. Sabi ko ay wag na, di baling maglakad na lang ako dahil natatakot talaga akong mag-drive. Magtsatsaga na lang po akong maglakad mga kamarites kaysa sa mag-drive ng motor kasi natatakot talaga akong mag-drive. Dahil syempre may maliit tayo, hindi man pwedeng hindi kasama yun dahil pag umalis kami laging kasama yun, hindi yung magpapaiwan. At kapag nakikita ko naman yung aking mga hipag na nakamotor ay umaangkas na lamang ako at hindi ako nagdadrive, hanggang angkas lang naman ako kasi natatakot po talaga ako. Yan, bali nakuha na namin yung pera dahil pinapalit na namin yung barya. Akala nyo sa akin yan mga kamarites, hindi po yan sa akin. Sa hipag ko yan, pinapalit niya lang, pinasabay niya lang po yung barya. At pauwi na rin kami dyan mga kamarites at mamaya ay magluluto na ako. Mag-almusal muna tayo, kakain dahil nagugutom na rin ako at hindi pa ako nag-almusal dyan. At magsasangag pala ako na natira namin kanin dahil bumili naman ako ng lutong ulam. Dahil nga po tulad ng sinabi ko, yung mister ko ay hindi ko pinapapasok na hindi ko makain dahil nga po yung kanyang trabaho ay maghapon. Syempre nakakagutom naman kung hindi ka kakain at ang lunch break mo pa ay alas 12. Diba, wala silang break time. Kaya sinabi ko sa mister ko ay bago pumasok ay kumain muna ng kanin at meron namang ulam. Kaya kapag nagsasayang ako sa gabi, dinadamihan ko na para pag dating na umaga ay meron ng matitira at meron akong masasangag na kanin. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood. Bye!